Totoo bang umiiral na ang Kristo simula nung una pang panahon? Panoorin. Ang verbo ay Diyos. Yun ang nakalagay. Bro, Kasi kung paano nangyari yung kuya, kung paano nangyari yung sa amin, sa aming pananampalataya. Noong una sa Roma 1, 2 at 3, pangako nung una. At sa Deuteronomio 18:18, ipinangako kay Moises na magsusugo siya ng propeta na kagaya mo. Ang pangako, sisimulan mo sa salita. At bago mo ito salitain, paplanuhin mo. Kaya ang Panginoong Jesucristo sa amin, plano siya ng Diyos. Sinalita siya ng Diyos, ipinangako ng Diyos. Totoo naman yun, di ba? Ipinangako ang Mesiya. okay, ganito. Sige bro, kung plano si Kristo ng Diyos, ibig sabihin, hindi pa siya umiiral ng nakaraang panahon. Hindi pa siya umiiral kasi nga, pangako nga siya eh. Yung pangako, mabubuo yun sa salita. Isasalita mo yung pangako eh. At yung isasalita mo, paplanuhin mo yun. Okay. Paplanuhin yun, siyempre. Okay, ito. Paano mo yun maisasalita o maipapangako kung wala kang kaplano-plano? Mapapahiya ka. Ang Diyos ang nagsalita. Kaya tiyak matutupad. Okay, ito. Katulad. Okay. Sabi mo hindi pa siya umiiral nung nakaraang panahon. Ngayon, sabi sa John 1 ng 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ito kapatid, wait lang. Pansinin mo yung salitang kung wala siya. Ibig sabihin, nandoon siya nung ginawa. Kasi binanggit sa John 1:3 ay hindi ginawa kung wala siya. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, nandoon siya. Umiiral siya. Kasi ang ginamit na term, kung wala siya, hindi magagawa. Ibig sabihin, nandoon siya kaya nagawa. Ibig sabihin, umiiral. Ano paliwanag mo doon, bro? Ang Panginoong Diyos, gumagawa siya sa ikasisiyan ng kanyang sarili. Kasi siya yung Diyos eh. Siya ang dapat mapapurihan, siya ang dapat masiyahan. Hindi gagawa ang Diyos kung wala siyang isusugong Kristo. Kasi kung wala siyang isusugong Kristo, imagine, sinong maliligtas? Kaya ang lahat nakaukol kay Kristo. Para magkaroon ng kaligtasan, maibalik ang kapurihan, ang karangalan sa Kanya, sa Diyos. So ito bro, gusto kong makuha yung pinakapunto mo dito, yung sa John 1:3. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin kasi ang pagkakaunawa ko dito bro, hindi magagawa ang lahat ng mga bagay kung wala siya. Ibig sabihin, nandoon siya kaya nagawa. Nandoon siya. Ito yung isang papansinin natin. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Kapag wala si Kristo, hindi siya makagagawa. Hindi na siya tatawaging makapangyarihan sa lahat. Si Kristo na. Si Kristo na ang lalabas ng makapangyarihan sa lahat, hindi na ang Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang may kapangyarihan. Kaya nga ang sabi, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bakit si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos? Ang Diyos lang ang may kakayahan para magsugo ng tagapagligtas. Wala nang iba. Wala nang iba. At ang Diyos din ang may gawa ng paraan para matubos ng Panginoong si Kristo ang tao. Okay bro. Sa ikaliligtas. Sa John 1:3 kasi bro, uulitin ko pero iiwanan ko naman to. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, kaya nagawa, nandoon siya. Ngayon, sabi sa Kolosas ng 1:17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kung una siya sa lahat ng mga bagay, nandoon siya. Kasi una siya eh. Hindi. Pangunahin siya sa lahat ng mga bagay. Siya yung pangunahin.
Kaya kung walang Kristo, hindi na lang gagawa ang Diyos. Ang nakalagay kasi, Ah, siya ang una sa lahat ng mga bagay. Hindi naman nakalagay na pangunahin siya eh. Wala namang nakasulat na pangunahin siya eh. Ang nakalagay, siya ang una sa lahat ng mga bagay. Siya una. Wala naman nakalagay pangunahin siya sa lahat ng mga bagay eh. Ang nakalagay, siya ang una sa lahat ng mga bagay. wala yung pangunahin na makapagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. Kaya nga doon sa Pilipos 2.11, ang nakalagay Meron ka bang doon sa sitas na Pilipos mailalabas 2.11, na nakalagay, siya ay pangunahin sa lahat ng mga bagay? Ang nakasulat kasi sa Kolosas ng 1:17, siya ang una sa lahat ng mga bagay. Hindi sinabing siya ang pangunahin sa lahat ng mga bagay. Asan yung sitas? si na siya Kristo, pangunahin sa isang lahat ng mga bagay? Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kasi may isang Panginoong Diyos. Yung isang Panginoong Diyos, hindi yun sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang isang Panginoon na si Kristo, ang ikaluluwalhati ng Diyos. Paano magiging Diyos si Kristo kung ang pagka-Panginoon niya ay sa ikaluluwalhati ng Diyos? Yung pagiging Diyos Ang niya, nakalagay mawawala kasi, ng kabuluhan siya dahil ang para una sa Diyos sa yung lahat ng mga pagka-Panginoon bagay. niya. Hindi naman nakalagay Kaya na may kabuluhan pangunahin lang siya eh. yung Wala naman pagka-Panginoon ng nakasulat na Panginoong pangunahin siya eh. Kristo. Ang Dahil nakalagay, sa ikaluluwalhati siya yun ang ng Diyos. una sa lahat ng mga bagay. Siya una. Wala naman nakalagay pangunahin siya sa lahat ng mga bagay eh. Ang nakalagay, siya ang una sa lahat ng mga bagay.